doon ko sila nakilala. Oo. Kaya yun, nagpursige ng practice kasi nakikita namin si Lawrence Ilagan, dumadayo na ibang Dumadayo sa Antipolo pa. Diba? Kaya... Tapos mga naglalaro ng tournaments na big event. Oo. Kaya nainganyo na talagang nakakaingit. Oo, dahil kaya niya makipagsabayan doon, bakit kami hindi makayo. Okay. Kaya yun, pursige kami mag-practice. Kaya ngayon, lagi ka na nagpupunta ngayon doon at sumasali din sa dart. Ayun nga po. Si Nap, siguro tatanong ko sa kanila. Nap, kumbaga pare-pareho tayo na, kumbaga pareho natin sila na hindi naman ganong kabata nung magsimula eh. Tapos ngayon, ano ba kailangan gawin nila para kumbaga umabot din sa level mo na talagang rated din sa pagdadart sa national at kamukha mo nanalo ka na sa international. Anong kailangan gawin ng mga ordinaryong dart player kamukha ko at saka kamukha ng mga kaibigan natin? Una, siyempre, kailangan natin ng dedikasyon sa larong darts. Pangalawa, kailangan mo mag-practice every day. Practice ka kahit siguro mga 2 hours. Pero yun, may waste ng practice. Hindi basta bato ka lang ng bato, tapos nakikipag-practicean ka lang. Kailangan mo rin yung i-develop yung paano mo titirahin yung 20 sa tamang posisyon, 19 hanggang 18 hanggang sa pababa. Teka mo na, akala ko hindi ba yan nakadart na pag nagda-dart ka lang sa isang lugar ka lang tumitira. Ang ibig mo sabihin, lumilipat-lipat ka rin ng lugar at iba-ibang bato mo para mapuntahan yung mga iba-ibang lugar tsaka ng slice ng pie ng dartboard. Hindi. Ang ibig ko sabihin, yung posisyon ng kamay, yung pa rin. Pero yung yung wagay ng 20, sa taas yun, di ba? Pagka medyo alanganin na hindi ka tatama sa bago mong posisyon, kailangan mo lumipat. Kasi may tendency na lumabas siya. Kaya ngayon, sabi ko nga sa kanila, tinuturo ko sa kanila kung paano yung ginagawa kong practice. Kaya na medyo, sa akin, di naman siguro ganun kataas yung narating ko. Pero para sa akin, masaya na ako dun eh. Kaya sabi ko, gusto kong may share sa Kogyo kung paano ako natuto na mas mabilis na pwedeng gumaling agad. Yun, ganyan, tinuturo ko sa kanila sa Kogyo. Nung ako nagsimula, ang ginagamit ko pa, hindi pa tungsten eh, yung pang-brush ng paglalaki. Kailan ba nauso itong tungsten at anong advantages ito? Kasi natatanda ko ng brush, palaki yan, pag binato ko talagang bubukol eh. Ngayon ang ginagana, maliliit na, hindi ba tungsten yung mabibigat? Para pwedeng magkumpulan eh, di ba? Opo, dati po naalala ko nung mga high school po ako, may dartboard na po sa bahay, tsaka may brush po na ginagamit, yung mga tsuhin ko po. Pero hindi po nila ako pinapahawak, gawa lang matulis daw po at baka masugat pa ako. So, nung time na naglaro ko, gusto ko rin gamitin yung brush, kaso nahihiya ko kasi ang mga kalabang ko, mga kalaro na namin naka-tungsten. Saka kasi yung tungsten, ang weight niya parang pencil type na siya. So, mas mabilis mo siyang maipapasok sa isang lugar dun sa board ng magkakatabi po. Hindi na magsisiksikan. Hindi magsisiksikan. Henry, kailan nagsimula yung technology na mga, kumbaga, parang golf clubs ito? Ngayon, may mga graphite na di ba? Iba-iba eh. Or yung mga tennis clubs na, tennis rackets na dati kahoy. Ngayon, meron na mga bakal eh. Kailan nagsimula itong technology na nagkaroon na ng tungsten as opposed to brass na pagkalaki-laki? Well, ang alam ko yan mid-80s pa lang na nagsimula na yan. Yung mga nagiging champion, gumagawa sila ng mga dart, line-up pangalan nila ginagamit nila, ng produktong ginagawa nila. Yan, gumawa sila niyan, mga flights, shaft, at saka iba-ibang design. Aside from windmow at saka yung ibang design pa dyan, yun ang pagkakaalam ko. Kasi mas matibay at saka mas accurate ng iba to. Mas mabigat siya eh. Yung tungsten, di ba? Maliit lang siya. May iba siyang weight. Pero definitely ang ginagamit ng mga champion is yung mas mabababang weight. So hindi necessarily mas mabigat. Kasi kahit mahabang laro, hindi sila napapagod. Kasi yan yung laro na yan pati, ang wonder niyang laro na yan, wala kang ibang sisisihin kundi sarili mo. Yes. Yung sa siguro, kay James, marami ka naman sinasalihan tournament at na-experience mo rin sinasabi ni Henry na kapag hindi ka nanalo sa tournament, medyo hindi maganda ang nilaro mo. Wala kang sisihin kundi sarili mo. Maraming beses na rin po. Dahil sa Marikina rin po kami naglalaro ng dart.
puro talagang ganun talaga sa mga beginner. Talagang kailangan porsigidong maglaro tsaka practice. Para maisabayan sa mga dating mga player na ano ngayon. So, nangyari na ba sa yung kinikwentos dito ni Henry na... Madalas po eh. Wala kasi kundi sarili mo. Ano man nangyari? Share mo naman sa atin, di ba? Ang nangyari, 100 ang kalaban, ikaw nasa 200 pa, hanggang sa hindi pa tinatamaan ng kalaban mo yung 100 left sa ano mo nga, tournament, hanggang sa mahabol mo siya, tapos kung kailan nakadikit ka na sa kanya, tsaka naman matatamaan. Yun. Kaya yun, laging ganun laging nangyayari. Nakakabis mo yan. Oo. Ganun po. Natatawa si Dennis. Dennis, meron ka may dadagdag. Madami kasi experience na ganyan. Yun ang tinatawag yatang slump of the game. Kasi pagka naglalaro daw ng darts, dapat yung mind mo nakafocus lang sa laro. Wala kang ibang daladalang problema or mga burden na iniisip mo para maganda raw yung laro mo. Meron akong guest dati sa ibang sport naman niya, si Paing na Pumuseno. Siguro parang dart din dahil bowling ang laro niya. Wala siyang kalaban kundi sarili niya. Umabot siya hanggang 55 tapos hanggang ngayon number 1 pa rin siya sa buong Pilipinas. Ito bang siguro ko kay Henry, palagi mo itong sport na dart ay parang bowling in that sense na yung edad ay hindi kumbaga hindi balakid na kahit na gaano ka nakatanda at kumukha ito Paing ni Pumuseno 50s tas number 1 sa Pilipinas. Yung sa darts ba pwede rin ito? Yeah, definitely pwede. Kasi walang age limit ang pulso natin pagkasanay ka dyan kumbaga katulad ng father ko, 79 na siya ngayon. Hanggang ngayon, nahihiya lang siyang sumama sa amin, pero mas magaling sa akin yun. Ganun ba? Dapat hindi ka papayag na nahihiya siya. Isama mo talaga. Magi-80 na siya, pero mas nauna pa sa akin nagka-trophy yun. Yung father ko. Nag-ano siya nun sa National Electrification, yung Centennial Dart Tournament. Nagkaroon siya ng trophy dun. Ang edad niya nun is 68 na siya, yata siya, or 67. Ngayon, ilang taon siya? Mag-80 na siya, 79 na siya. Pero kumbaga nakakalaban pa siya sa'yo. Yeah, nakakalaban pa siya sa akin. Although hindi na ganun katagal siya maglaro, pero meron pa rin siyang aim. Meron pa rin siyang pukul. Okay. Siguro lilipat na ako sa darts kasi yan ang ambition ko Hindi ako magre-retiro sa trabaho. Kumbaga hanggang 70 ako nagtatrabaho pa ako. Siguro magandang sport yan hanggang 70 rin nakakapaglaro pa ako. Ikaw ba, James, ganyan din ang gusto mo? Kaya ba nahiligan tong darts para pag 70 ka na, nakakapaglaro ka pa rin ng darts? Oo, pwede po. Kasi kumbaga, yun na lang yung pastime, libangan. Yun. Kaya po pwede. Na hanggang matanda na. Hanggat kaya pa, yun. Pwede. Pag naglalaro pa rin, di ba? Kung di man kaya, kumbaga, yung mga experience mo na sa laro, ituturo mo sa mga anak mo, pamangkin, mga kaibigan. Kaya, makikilala ka rin na, ganun. Ikaw, Nap, ilang taon ka na ngayon? Ilang taon ko papalagay mo na pwede pang maglaro sa ganyan level na kumbaga lumalaban pa? Sa ngayon, 45 na ako. Siguro sa akin lang, hanggat kaya ng baraso ko. Lalaro ako ng dart. Kasi, sabi ko nga kanina, isa yun sa mga yung pakipagkilala ko sa mga taga-ibang lugar, doon tayo nakakakuha ng contact, doon tayo makakakuha ng trabaho. Hanggat kaya ko silang bumato, maglaro ng dart, maglalaro ako. Hindi ako titigil. Siyempre, ano na yan nasa puso ko na yung dart Kumbaga may tunay kang asawa, yun ang pangalawang asawa, yung dart. Hindi magiging parang tatay ka ni Henry, talaga. 70 out siya na, nagda-darts pa rin. Dennis, kanina pinag-uusapan namin kumbaga nabanggit ni Nap na yung Antipolo, hindi nagpapahuli sa ibang syudad at kahit saan lugar sa Pilipinas. Kumbaga lumalaban tayo dyan, meron tayong mga players na pwede mong itapat sa kahit na sa taga-Jensan o sa ibang lugar. Palagay mo, ano pang kailangan natin gawin para itaas yung antas at ituloy ang development at siguro pagkahanap ng mahusay na players ng darts sa Antipolo? Sa amin po, in-incorporate namin sa amin na mag-invite kami or i-introduce namin sa mga kabataan. Kasi doon sa lugar namin, yung mga membro namin, merong mga inactive dyan na nag-focus lang ng gusto sa work, kaya wala silang time ngayon makapaglaro. Pero kung matatouch namin uli sila,
Siguro